Sa verse 15, nang iwan sila ng anghel, nang iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, pumunta tayo ngayon sa Bethlehem at tingnan natin ang nangyaring ito na ipinaalam sa atin ng anghel. At sila'y nagmamadaling pumunta at kanilang natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila ito, ipinaalam nila sa kanila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol. Subalit, iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito na pinagbubulay-bulay sa kanyang puso. Pagkatapos ay bumalik ang mga pastol na ninuluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So dito nga makikita po natin yung sinabi ko kanina tungkol nga sa kwento sa kapanganakan ng ating Panginoon. Pero ito ay yung parte na ipinanganak na siya at sabi nga natin nung nakaraan, ang unang-unang nakatanggap ng balita sa kanyang kapanganakan ay ang mga pastol. Nasabi natin nung nakaraan, kung tutusin, ito pong mga pastol na ito nung kanilang kapanahunan ay mga, ano ba tawag natin dito? Kinikilalang mga makasalanan. Pero sila yung unang nakatanggap. At naalala niyo po yung lesson na nakita natin doon na sinasabi nga sa atin ng Panginoon, nasa Panginoon, yung mga makasalanan talaga ang kanyang inililigtas. O sa madaling salita, yung mga kumikilala sa kanilang sarili na makasalanan at inaamin na kailangan nila ng tagapagligtas. Yun talaga ang nililigtas ng Panginoon. Yun talaga ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Panginoon. Kung bakit pumunta siya dito sa lupa. Kung kaya yung mga pastol na yon ang unang-unang nakatanggap. Okay? Although natapos na natin yan nung nakaraan, kino-connect lang natin. No? Ngayon, bago natin pagbulay-bulayan yung mga talatang yan, pakinggan nyo muna itong mga katanungan. Ano? Na bilang gabay natin upang sa pagbubulay-bulay natin ay meron po tayong mga katanungan na magiging gabay natin sa pag-intindi ng mga talatang ito. Ano? Ang unang-unang tanong, okay, na magiging gabay natin is Englishin ko muna. What do you think about the gospel? Or do you think about the gospel? Kumaga, anong iniisip mo pag ebanghelyo ang pinag-uusapan? Okay? O pinag-iisipan mo nga ba talaga ang ebanghelyo? 'Di ba? 'Yun yung mga tanong eh. At kumbaga, habang tayo, mga busy tayo, marami tayong mga pinagkakaabalaan sa buhay, tama po ba? So habang tayo ay abala sa maraming mga bagay-bagay sa ating buhay, trabaho, pamilya, yung mga estudyante nag-aaral, ano? Napakarami po nating pinagkakaabalahan sa mundong ito. Ang tanong, habang abala tayo sa mga bagay-bagay na ito, nasa isip pa ba natin ang ebanghelyo? Sumasagi man lang sa isip ba natin yung ebanghelyo sa kabila ng ating kaabalahan sa buhay? Ano? O paminsan-minsan lang ba, kahit man lang paminsan-minsan ay naiisip natin yung ebanghelyo sa kabila ng ating mga napakaraming mga iniisip o ginagawa. O ito pa yung isang napakahalagang tanong. Kung napag-iisipan mo yung ebanghelyo, kung sumasagi sa isip mo yung ebanghelyo, ang tanong, ano sa ebanghelyo ang tumimo sa puso mo? Ano yung tungkol doon? Kami ni Brother Abby, nagkakasundo kami sa usapin ng ebanghelyo na may kinalaman sa biyaya.
Yan yung tumitimo talaga sa puso ko. Pag pinag-uusapan yan, maiiyak talaga ako eh. Di ba? Yan yung parte ng ebanghelyo na talagang masasabi mo, wala, hindi ko, anong tawag natin dito? Hindi ako karapat dapat, pero biniyayaan ako. Pag naririnig ko yun, kinikilabutan ako eh. Ano? So kayo, ano yung parte sa ebanghelyo? Ano yung may kinalaman sa ebanghelyo ang nakatatak sa inyong isip at sa inyong puso na pagka naiisip ninyo yun ay talagang, o sabihin na natin na talagang hindi na aalis yun. Kahit na ano pa man ang danasin ninyo, yung tungkol sa, o yung ebanghelyo na yun, o yung tungkol doon na may kinalaman sa ebanghelyo ay hindi talaga mawala-wala sa inyong puso at isipan. At kumbaga, pagka ikaw ay nakikipagkwentuhan sa iyong mga kaibigan o kapwa Kristiyano, yung parte ng ebanghelyong iyon talaga ang hindi mawawala sa kwentuhan ninyo. Ano iyon? Diba? Yun yung mga tanong na yan. So, sana maging gabay yung mga tanong na yan sa ating pagbubulay-bulay sa mga talatang ito. So, una nga, ang titingnan natin, verse 9 to 14. Ano? At ano nga yung makikita natin dyan sa verse 9 to 14? Sinabi nga dito na nag-umpisa isang anghel tumayo sa tabi ng mga pastol. At mula sa isang anghel na yon, sabi niya, mayroon siyang announcement, mayroon siyang balita. At yung balitang yon ay may kinalaman nga sa gospel o ebanghelyo. Na kumbaga, itong announcement na ito, itong balita na ito, ay masasabi nating ebanghelyo, pero kung alam ninyo yung pagtuturo naman ni Apostol Pablo tungkol sa ebanghelyo, di ba? Mayroon namang ibang paglalarawan si Apostol Pablo tungkol sa ebanghelyo. Itong ebanghelyong ito na tinutukoy ng mga anghel ay yung kumbaga masasabi natin, ito yung umpisa ng pagsasagawa ng ating Panginoon kung ano yung ebanghelyo. Kasi pinanganak pa lang siya eh. Lumabas nag-umpisa pa lang siyang magkatawang tao. So ito yung umpisa ng ebanghelyo. Yung sinasabi naman ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, basahin nyo na lang later on, ito naman yung may kinalaman sa kamatayan ng ating Panginoon, di ba? Sabi ni Apostol Pablo, kung ebanghelyo ang pag-uusapan, isinama rin niya, sabi niya, ang Panginoong Hesus ay namatay, di ba? At muling nabuhay at umakyat sa langit. Yun yung larawan naman kumpara kay Pablo ng ebanghelyo. Pero dito ang mga anghel, ang paglalarawan nila ay ito ipinanganak si Jesus. Yung umpisa, yung kanyang pagkakatawang tao. So, hindi muna natin pag-uusapan yung tungkol sa paglalarawan ni Pablo, pero ang pag-uusapan natin ay yung tungkol sa paglalarawan ng mga anghel. Okay? Na ito nga, sabi ng mga anghel, ay sabi niya, ang Panginoon o ang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Okay? Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Okay? Naalala nyo na nasabi na rin natin actually last week na itong balitang ito ng kapanganakan ng ating Panginoon, lalo na sa mga Hudyo, sa mga Israelita, yung original na kausap dito ng mga anghel, yung mga pastol, ay isang malaking, tawag natin dito? Patotoo na ang Diyos ay tumutupad ng kanyang pangako. Di ba? Kasi itong kapanganakang ito ng Panginoong Hesus, kung kaya't sabi dito magdadala ng malaking kagalakan sa buong bayan dahil nga ito ay katuparan sa pangako ng Diyos sa lumang tipan na nasabi natin nung nakaraan na ipinahayag ni Propeta Micah. Di ba? Na sinabing
magpapadala ang Diyos ng Mesiyas o Misaya. Ano? At ito nga, ang balita ng anghel, ito na yon, yung pangako, katuparan sa pangako ng Diyos. Ano? Pero bukod doon, ang paglalarawan ng mga anghel sa ipinanganak ay siya nating bubulay-bulayan o pag-aaralang mabuti. Ano? Una, sabi nga dito sa verse 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David, ang isang, una sa lahat, tagapagligtas o Savior. Okay? So sino daw itong ipinanganak? Siya daw yung Savior. Actually, yung salitang Savior o tagapagligtas, naalala nyo si Maria nung kausap siya ng anghel, sabi nung anghel, pangangalanan mong Jesus yan, papanganak mo. Bakit? Kasi nga, siya yung Savior ng kanyang bayan. Yun yung kahulugan ng salitang Jesus. Ano? Savior. Ano? So, sabi nung anghel, hindi na sinabi yung salitang Jesus, kundi ang sinabi, siya yung ipinanganak ay tagapagligtas o Savior. Ano? So, yun muna yung titingnan natin na itong tagapagligtas na ito na tinatawag na ang pangalan niya talaga ay Jesus, pero ang kahulugan nga ay tagapagligtas, ay siya rin, sabi diyan, Kristo. Savior o tagapagligtas na siya ang Kristo. Okay? So, although nadinig nyo na rin ito, ulitin ko na lang. Ano? Pag sinabing Jesus Christ o Hesus Kristo, hindi po apelyido ni Jesus yung Kristo, ha? At first name niya yung Jesus, hindi po ganon. Kung hindi, yung dalawang ito, kaya dalawa ang pangalan ni Jesus, ay idinidescribe po dito kung ano ang kanyang gagawin. Kung ano ang dahilan bakit siya nagpunta dito sa lupa. Ano? So una nga, kaya siya ipinanganak, kaya siya nagpunta dito sa lupa kasi siya yung tagapagligtas. Siya yung Savior. Si Jesus, na kahulugan ay Savior yung kanyang pangalan. Ano? At the same time, yung pangalawang description sa kanya na siya yung Kristo, ito naman yung galing sa lumang tipan na tinatawag nga na Misaya, ano? Na sinasabi na yung Misaya, ang ibig sabihin niyan ay the anointed o ang pinahiran ng langis. Ano? Sa lumang tipan o sa Bible, yung mga tinatawag na anointed o pinahiran ng langis, sila ay hinihirang sa isang napakadakilang tungkulin. Halimbawa, magiging hari ka, pinapahiran ka ng langis. Ano? Dakilang tungkulin. Magiging yung pari ka o yung tinatawag nating saserdote ka, pinapahiran ka rin ng langis. Basta lahat ng mga tungkulin na dakila nung kanilang kapanahunan, ikaw ay pinapahiran ng langis bilang katibayan na hindi mo pinili ang sarili mo, kundi pinili ka ng Diyos sa tungkulin na iyan. Kasi yung langis ay representasyon sa kanila ng banal na espiritu. Ano? Okay? So, ang sinasabi dito, si Jesus ay hindi lang yung ipinanganak, ay hindi lang basta siya yung Savior, kundi siya rin yung the anointed one o yung itinalaga o pinili ng Diyos. Later on, mapag-aaralan natin yung tatlong office na gagampanan ni Jesus kung bakit siya tinatawag na Kristo o the Anointed. Ano yung mga office na yon? Prophet, priest, at saka king. Tatlo mapag-aaralan natin. Maiisa-isa natin yan later on. Pero dito, sinasabi muna sa atin na yung ipinanganak ay siyang hindi lang si tagapagligtas, kung hindi siya rin yung pinili talaga, siya rin yung Misaya, ano, na itinalaga o pinahiran ng langis mismo ng Diyos. Ano? So, ang susunod pa na description o ng tawag sa kanya ng anghel, bukod sa tagapagligtas, siya yung Kristo, sabi sa last part ng verse 11, at siya ang Panginoon, o sa English, Christ the Lord. Itong
Lord o itong salitang ito ay hindi lang basta nagsasabi na talagang si Jesus ay dapat talagang Panginoon natin, dapat talagang lumuhod tayo sa Kanya, dapat talaga siya yung gawin nating master. Ano? Siya talaga yung masusunod sa buhay natin. Totoo, dapat ganun talaga ang pagkilala natin kay Kristo. Ano? Pero pag sa mga, ang tawag natin dito, sa mga Hudyo, pag narinig nila yung salitang Lord o Panginoon, mayroon pong mas malalim na kahulugan yan para sa kanila. Bakit? Kasi po itong salitang Panginoon o Lord, naalala nyo si Moises nung kinausap ng Panginoon sa tinatawag na burning bush, ano? Yung tuod na nasusunog pero hindi natutupok, ano? Nung kinausap siya sa Exodus chapter 3 verse 14, nung kinausap siya at inutusan na bumalik siya sa Egypt upang pangunahan yung bayan ng Diyos at sila ay iligtas sa pagkaalipin sa mga Egyptian, di ba? At ano yung tanong ni Moises sa Panginoon nung kausap siya? Panginoon, pagbabalik ako doon, sasabihin ko sa bayan mo, ako ipinadala sa inyo ng Diyos. Paano pag tinanong ako, sabi niya, kung sino itong Diyos na nagpadala sa akin? Okay? Anong sagot sa kanya ng Diyos? I am that I am. Ako ay si ako nga ang nagpadala sa iyo. Na sabi ng mga nag-aral sa lingwahe, nag-aral ng language ng Hebrew, yung salitang I am ay translate po sa salitang Lord. Kumbaga yun yung pinaka-shortcut kumbaga ng salitang I am. Lord. So ito, kung kaya nung sinabi nung anghel, na ipinanganak sa inyo ang tagapagligtas, na ito yung pinili ng Diyos o pinahiran ng langis ng Diyos, at hindi lang basta pinili, kundi siya talaga ay Diyos. Yun yung ibig sabihin niyan. Siya ay ipinapakita dito yung divinity o yung pagka-Diyos ni Jesus o ni Jesus Christ. So, ang ano nga lang dito, ang ano tawag natin dito? Mayroon lang tinatawag natin na hindi na naman inaasahan. Ito yung makikita natin sa kapanganakan ng Panginoon eh. 'Di ba nung una, ang hindi inaasahang pangyayari ay siya ay 'di ba? Anak ng Diyos ng kataas-taasan. Siya ay tinatawag na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero nung manganganak na si Maria, ano nangyari? Hindi inaasahan, walang ospital, walang matuluyan. Kaya saan nanganak si Maria? Sa kulungan ng mga hayop. Isipin mo, anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos na dapat ipinapanganak sa kaharian, ipinapanganak sa palasyo. Kasi galing siya sa kadakilaan ng Diyos sa kalangitan. Pero ipinanganak sa sabsaban o ipinanganak sa kulungan ng mga hayop at inihiga hindi sa golden na higaan ng bata, kung hindi sa nanlilimahid na kainan ng hayop. Nasabi nga dito sa verse 12, di ba? Ito ang inyong magiging palatandaan, di ba? Sabi ng anghel. Tingnan niyo yung napaka-ironic, sabi nga sa English, tagapagligtas, Kristo, Panginoon, tapos saan daw siya? Nakalagay, ano yung palatandaan daw na makikita ng mga pastol pag pinuntahan nila? Sabi niya, matatagpuan ninyo sa sabsaban, di ba? Pero mo, ang ganda nung description sa verse 11 eh. Tagapagligtas, pinili ng Diyos o the anointed. Tapos Diyos siya talaga, Panginoon. Tapos nakahiga sa sabsaban, nakabalot lang sa lampin. Di ba? Ang tanong, ano naman nga ang makikita natin dyan? Well, alam nyo kung ang tawag natin dito, didibdibin yung mabuti yung sinasabi dyan, mga kapatid.
Ako pa nga lang sa tuwing nung pinag-aaralan ko ito hanggang ngayon, nung sineshare ko sa inyo, talagang kinikilabutan ako eh. Biruin mo, Diyos, sabi nga, the only begotten Son, ang nag-iisang anak ng dakila, makapangyarihan, banal na Diyos, ipinanganak sa kulungan ng hayop, inihiga sa kainan ng mga hayop. Di ba? Kayo, sa kalagayan nyo ngayon, gugustuhin nyo bang tumira sa ilalim ng tulay? Gugustuhin nyo bang matulog sa, ano tawag natin dito, pinulot ng mga karton? Gustuhin nyo? Payag kayo? O payag kayo yung anak nyo? Kaya nyo namang itira sa bahay, pero matutulog siya doon sa tabi ng kalsada? Di ba? Isipin nyo yun. Na ginawa ng ating Diyos yan. Ginawa yan ng kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos. Bakit? Gusto niyang sumikat? Gusto niyang magpakilala? Hindi po. Para sa atin. Diba? Para sa atin. E sino ba tayo? Karapat dapat ba tayong bigyan ng ganung pansin? Hindi, karapat dapat tayo itapon sa impyerno eh. Pero ginawa ng Diyos yung dakilang pagpapakumbaba na yun. Tinanggap ng Diyos ang lahat ng iyon. Para lang tayo mabigyan ng tinatawag na kapatawaran, ng katiyakan na sa pagdating ng araw o kahit ngayon, umaharap tayo sa Diyos, alam natin hindi na tayo hahatulan ng Diyos. Nagigets niyo yun? Ay, ewan ko kung nakita niyo, parang pakiramdam ko, tumitindig yung buhok ko eh. Sa kilabot na maisip mo yan eh. Ganyan po yung dahilan. Yan po yung gustong ituro sa atin ni Lucas kung bakit sinama niya sa kwento niya yan. Na tinanggap ng Diyos ang lahat ng pagpapakumbabang ito. Tinanggap ni Kristo. Tinanggap ng hari ng mga hari. Tiniis ng Ama yung kanyang anak na mapunta sa ganitong kalalagayan para sa atin, mga kapatid. Sino ba tayo? Diba? Kaaway tayo ng Diyos, nagrebelde tayo sa Diyos. Ipinalit natin ang Diyos sa isang prutas. Hindi po apple yun ha. Basta prutas lang yun. At simula noon, lahat na ng lahi na ipinanganak ni Adan ay rebelde na sa Diyos. Tapos ngayon, sinasabi sa atin, tinanggap ng bugtong na anak ng Diyos ang lahat ng kapakumbabaan na ito para lang tayo mabigyan muli ng kapayapaan sa harapan ng Diyos at katiyakan na hindi na hatol, hindi na impyerno, hindi na galit ng Diyos ang ibibigay niya sa atin pag tayo manap sa Kanya. Pag naisip ko yan, naiyak talaga ako eh. Pasensya na kayo. So makikita po natin mga kapatid, na dito nga yung ini-announce o ibinalita ng anghel sa mga pastol ay isa pong napakadakilang balita, ika nga. Balita ng kapayapaan. Okay? Pakinggan niyo po ha. Balita po ng kapayapaan, hindi po ito yung kapayapaan na isinisigaw ng mga, ano tawag natin dito, yung beauty pageant. Yeah? Peace on earth, hindi po ito yun. Kung hindi ito po yung kapayapaan natin sa harapan ng Diyos na nagngingit-ngit sa kasalanan. Na kaya po may impyerno dahil sa galit ng Diyos sa kasalanan. Isipin nyo yun.
na kung si Satanas, dating anghel, ay itatapon sa impyerno dahil sa kasalanan niya. Pero tayo na mga nananampalataya sa Panginoon, pakinggan niyo mga kapatid, wala na po tayo doon. Hindi natin dadanasin yun dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus na siyang ibinabalita ngayon ng anghel sa mga pastol na ito na ipinanganak na yung magdadala sa inyo ng totoong kapayapaan sa harapan ng Diyos. Ngayon, ang isa pang dito, di ba sabi nga dyan, isang anghel lang yung nagsasalita nung una Pero ano nangyari sa verse 13? Sabi dyan, at biglang sumama sa mga anghel ang isang malaking hukbo ng langit. At anong ginawa itong malaking hukbo na ito ng mga anghel? Nagpupuri po sila sa Diyos. Mga kapatid, umaawit sila ng papuri sa Diyos. Maaaring sabihin natin, gano'n naman talaga ang mga anghel Lingkod ng Diyos yan Talagang nagpupuri sila lagi sa Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, ngayon lang, di ba, may mga giyera-giyera. Anong ginagawa ng mga sundalo? Bakit sila ipinapadala sa isang lugar? Di ba? Giyera Kaya padadalan ng maraming batalyon ng mga sundalo. Bakit? Para lumaban. Para manira o pumatay. Kaya po ito bigla. Biruin mo. Ang mga anghel ng Diyos, mga kapatid, makapangyarihan po yan. Isang anghel lang, naalala niyo nangyari sa Egypt? Namili pa nga yung mga anghel, panganay lang lahat Mayroon ba silang naiwang panganay ng mga Egyptian, pati mga hayop nila? Wala, lahat. Nung sinabing patayin ang lahat ng panganay, isang gabi lang. Ganun kamakapangyarihan ng anghel. Kayang-kaya, sabi nga dito ng legions of angels, kayang-kaya ng mga anghel na ito na tupukin ang buong sanlibutan. Sa buong sanlibutan kung yun ang utos ng Diyos sa oras na ito. Pero hindi yun yung utos ng Diyos sa kanila. Yung legions of angels ay nagpunta doon para hindi para magdala ng pagpupuksa o paghahatol ng Diyos, kundi para magdala ng kapayapaan. Biruin mo yun. Pero alam nyo mga kapatid, pagamat itong panahon na ito ay nagdala sila ng kapayapaan, alam nyo kung anong pinapaalala niyan sa atin? Ito, pakinggan yung mabuti. Darating ang araw, mga kapatid. Babalik ang legions ng mga anghel na yan at hindi na po kapayapaan ang dala. Maniwala kayo. Pinapaalala sa atin dyan, na kung sa panahon na ito, na magandang balita pa ang dala ng mga anghel at tinanggihan mo sa muling pagbabalik ng mga anghel na yan, kasama ang ating Panginoong Jesus, hindi na po kapayapaan ang dala nila. Kung ikaw ay nananatili pa rin sa iyong pagiging makasalanan at sa panahong ito na ibinibigay ng Diyos na panahon ng kaligtasan, ika nga, na mabuting balita pa ang dala ng mga anghel na ito at tatanggihan mo, pagdating ng second coming na muling babalik ang ating Panginoon, nakasama pa rin niya yung mga anghel na yan, hindi na po kapayapaan ang dala nila. Paghahatol na sa mga makasalanan. Kung babaliwalain mo yan ngayon, tatanggihan mo yan ngayon, at aabutan ka ng muling pagbabalik ng Panginoon, o sabihin na natin, aabutan ka ng iyong kamatayan, at hindi mo pa tinatanggap
ang Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, haharap ka sa kalangitan, sa presensya ng Diyos at sa presensya din ng mga anghel. Pero hatol ang iyong tatanggapin. Kung kaya't sinasabi dito sa atin, huwag nating, kung mayroon man sa atin dito, ang hindi pa tumatanggap talaga sa Panginoon bilang Panginoon niya at tagapagligtas. Ito na, inaalok ang kapayapaan sa harapan ng Diyos na ibinabalita ng anghel sa mga pastol. At dito makikita niyo mga kapatid, ang mga anghel, wala po silang kasalanan. Kung tutuusin, hindi nila kailangan maging excited tungkol sa kaligtasan na gagawin ng Mesiyas. Bakit? Kasi hindi nila kailangan ng tagapagligtas. Nasa langit na sila eh. Alam niyo kung sino nangangailangan? Tayo. Pero makita niyo ganun na lang ka-excited ang mga anghel na napaawit pa sila. At hindi po sila, nag-aawitan lang dahil yun kasi ang uso ngayon eh, di ba? Yung sumasabay sa, tawag natin dito, sa flow. Kung ano yung uso, di ba? Sige lang, sunod lang tayo ng sunod. Hindi po ganun ang mga anghel. Pure po ang kanilang puso. Nung sila nagpupuri sa Diyos, talagang totoong pagpupuri yun. Alam niyo kung sino yung mga sumasabay lang sa uso madalas? Tayo yun. Pupunta tayo sa church, alam ko, nakita ko yung last song natin mamaya, Amazing Grace. Pupunta tayo sa church, kakanta tayo ng Amazing Grace. Di ba? Pero yung utak mo, nag-teleport na kung saan. May kakayanan tayo lahat ng ganun eh. May kapangyarihan tayo ng teleportation. Yung tinatawag na physically present pero mentally roaming around. Kung saan ako. Amazing Grace. Ano kaya yung ulamin namin mamaya? Amazing Grace. Ay naku, yung ang tawag natin dito. Judith ko, malapit na naman. Paano kaya babayaran? Alam mo, tayo po ganun eh. Pero ang anghel hindi po ganun. Seryoso sila. Ngayon ang tanong, sino ba ang mas excited dapat tungkol sa kaligtasan, tungkol sa ebanghelyo? Di ba tayo dapat? Kasi tayo ang nangangailangan ng ebanghelyo. Hindi ang mga anghel. Kaya kung nakita natin dito na yung mga anghel excited, napapakanta sila ng seryosong pagkanta ng papuri sa Diyos, kahit hindi naman nila kailangan yung ebanghelyo, kundi tayo po yung nangangailangan. So ang tanong, kailan natin magagawa na mas maging excited tayo kaysa sa mga anghel? Kung nagagawa na ba natin yan? Praise the Lord kung nagagawa na natin. Pero kung hindi pa, sana dumating yung araw na pag tayo'y sumamba, ay talagang magawa natin yung excitement, yung kagalakan, yung joy, na tayo'y nagpupuri sa Diyos dahil sa dakilang balitang ito. Dahil sa ebanghelyo na ibinabalita sa atin. Kung kaya tayo ay nagpupuri ng may talagang sobrang, sabi nga natin, pasasalamat, sobrang pagpupuri na sana malagpasan natin ang excitement ng mga anghel sa ating pagpupuri. Okay? Pag tayo po ay nagbubulay-bulay, o sabi na natin, pag tayo po ay nagpupuri sa Panginoon ng naayon sa dapat na pamaraan ng pagpupuri, alam niyo po, tayo po ang napapalakas. Kasi kumbaga parang nagkakaroon po tayo ng tamang koneksyon, ika nga, sa Diyos ng biyaya.
Pag naitutuon mo talaga sa Diyos ang iyong pagpupuri, para kang cellphone na nalubat na nakasaksak talaga sa outlet para ma-recharge ka ulit. Ganun po yun. So, ang pangalawang set of question, at pupunta tayo sa pangalawang puntos natin. Ito naman po yung pangalawang set of ng question. Actually, medyo connection lang din to. What do you think about when you're not thinking about anything? Medyo, ano yun eh, ano? Anong iniisip mo pag wala kang iniisip? Medyo ginugulo ko naman yung isip nyo, ano? Wala kang iniisip, tapos anong iniisip? Kapaliwanag po natin yan. Ano ang iniisip mo kung wala kang mga, ano tawag natin dito? Pinag-iisipan na maraming bagay sa isip mo. Yun lang gusto nating yun ang gusto kong sabihin niyan. Ano yung iniisip mo pagka nandun ka sa sitwasyon na para bang medyo ano ka, yung kampante ka, ano, alam mo yon, yung hindi mo pinag-iisipan yung trabaho, hindi mo pinag-iisipan yung business, hindi mo pinag-iisipan yung bayarin, yung bang medyo nagre-relax ka, sabihin na lang natin. Anong iniisip mo sa mga panahon na iyon? Yun yung tanong natin dito. Kumbaga, sa iyong quiet time, sabihin na lang natin, na kung ilang minuto ba sa isang linggo yung quiet time natin, meron ba tayo? Magkakaroon ba tayo ng quiet time sa mundong ito? As in yung talagang kapayapaan. Kahit saan ka pumunta, diba sasabihin mo minsan, magbabakasyon ako para mapayapa naman ako. Pagpunta mo doon, hindi pa rin. Ano? Punta ako sa ganito para mapayapa. Hindi, wala eh. Pero mayroon din naman talaga. Ano? Alam niyo kung bakit? Diba sabi nga ng Panginoon, tayong mga naguguluhan, tayong mga nagugulumihanan, pwede tayong lumapit sa Kanya. Yun po yung quiet time natin. Pagka tayo ay nagtutuon sa salita ng Diyos at lumalapit tayo sa ating Panginoon. Bilang mga mananampalataya, mayroon po tayo niyan. Ngayon ang tanong, ano yung nasa isip mo sa mga panahon na iyan? Ano yung nagbibigay sa iyo ng excitement, ika nga, na sa mga panahon na hindi punong-puno yung isip mo ng maraming bagay, ay natutuon ka sa iyong pakikipag-fellowship sa Diyos. O sabihin na lang natin, ano yung talagang nagbibigay sa iyo ng lakas o nagbibigay sa iyo ng, sabihin na natin, parang enerhiya para makapagpatuloy ka sa buhay sa kabila ng napakaraming pabigat sa mundong ito. Ano yun? Dito makikita natin yung tamang response ni Maria at saka nung pastol sa dakilang balita na kaninang natanggap. Siya na, yun ang problema minsan. Yung high-tech nagiging low-tech. Nagsasalita ng pusa yung cellphone na nasa harapan ko, may nahawakan ako, napindot ako. Nawala yung Bible ko. Saglit lang po. Yan. Okay. So dito sa verse 19 to 20 ng Lucas chapter 2, makita po natin yung tamang pagtugon sa ganitong balita. At unang-una makita natin sa verse 9. Subalit, sabi diyan, iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito na pinagbubulay-bulayan sa kanyang puso. Ayan yung quiet time ni Maria. Si Maria, nung nagkaroon siya ng quiet time, ano yung kanyang ginawa? Yung balitang iyon tungkol sa kapanganakan ni Kristo unang tagapagligtas. Yung katotohanan na iyon tungkol sa mabuting balita o tungkol sa ebanghelyo, ano daw ang ginawa ni Maria? Pumasok dito, lumabas ka agad doon? Hindi. Ano niya ito? Inipon niya ito sa kanyang puso. Pinagbulay-bulayan niya ito. Nag-meditate siya nito. Kumbaga, yung kanyang
pagtugon ay masasabi natin, yan po yung tamang pagtugon ng isang Kristiyano pag nakakarinig siya ng salita ng Diyos. Sabihin na lang natin. Nung bata-bata pa ako, di pa naman ako masyadong matanda, namumuti lang yung buhok ko. Pero nung nag-aaral pa ako sa Bible School, mga 20s, ganyan, late 20s, nakapag-memorize pa ako ng verse nun eh. Di ba? At yung mga na-memorize ko nun, yun yung mga naalala ko ngayon. Ngayon, na magsi-60 na ako sa birthday ko, pinipilit kong mag-memorize ng mga verse, hindi ko na ma-memorize talaga. Pero, dahil binabasa ko ng paulit-ulit, pinagbubulay-bulayan ko, ang nami-memorize ko yung mensahe. Hindi ko na maalala anong verse yan, anong book yan. Pero nung kabataan ko, naalala ko, unang-una, John 3:16, di ba? For God so loved the world. John 1:12, sa lahat ng mga tatanggap sa Kanya, ibibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Di ba? Ephesians 2:8-9, tayo naligtas sa biyaya, hindi sa gawa. Di ba? Natatandaan ko yun eh, kasi bata pa ako noon. Pero ngayon, marami akong verse na gusto kong i-memorize. Hindi ko na ma-memorize, pero na-memorize ko yung mga mensahe nito. Ano yung sinasabi natin dito? Mahalaga po yan. Yan po yung ginagawa ni Maria. Itinanim po niya sa kanya. Naalala niyo, di ba? Si Maria bata pa dito eh. Mga 14, 15, di ba? 14, 15 years old. Kaya sharp pa yung memory niya. Makakapag-memorize pa siya. Ano? So kayong mga kabataan, mag-memorize kayo habang kaya nyo pa ng salita ng Diyos. Kasi makakatulong yan sa inyo. So yun po kasi yung tamang pagtugon sa dakilang mensahe. Yung ito ay hanggat maaari, huwag mong pakawalan. Ano? Ipunin mo yan sa iyong puso't isipan. Ano? At hindi lang siyempre ipunin, kung hindi maging bahagi yan ng iyong pamumuhay. Maging parte yan ng iyong mga, yung sinabi natin kanina, kung busy-busy ka, di ba? Yan ang magiging gabay mo sa iyong kabisihan dapat, di ba? Hindi lang yung bibigyan mo ang panahon ng Diyos pagka hindi ka na busy. Sa totoo lang, hindi magiging busy. Hindi mawawala ang kabisihan mo sa mundong ito. Kung kaya't dapat yung salita ng Diyos ang maging gabay mo sa iyong pang-araw-araw na kabisihan sa buhay. Alam nyo kasi, pagka pinagbubulay-bulayan natin ang ebanghelyo o ang salita ng Diyos, hindi po bumabawasan, sabihin na lang natin, yung pag-iisip natin na tayo ay may karapatan sa maraming bagay. Nagigets niyo ba? Kung naintindihan mo talaga ang ebanghelyo, maiisip mo na wala ka talagang pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, bakit mo ginagawa sa akin ito? Lord, bakit mo ipinadala sa akin? Ba't ako pa? Ba't hindi na lang sila? Hindi mo masasabi yun kung alam mo ang ebanghelyo. Alam mo yun? Kasi alam mo, sinabi ko nga kanina, na kaya ibinigay sa iyo o kaya nagkaroon ng ebanghelyo na tinatawag, kaya nagkaroon ng mabuting balita na tinatawag, hindi dahil may karapatan ka na tumanggap niyan. Hindi dahil karapat-dapat ka na tumanggap niyan. Dahil kabaliktaran ang karapat-dapat sa iyo. Ano yung kabaliktaran? Kung ano yung tinanggap ng ating Panginoon na dakilang Diyos, ipinanganak ng napakababang uring kapanganakan. Hindi lang yun. Sa mga susunod na pag-aaral natin, mayroon pang mangyayari sa Kanya. Nasabi ko nga sa inyo, ang kaduluduluhan niyan, yung description naman ni Apostol Pablo ng tungkol sa Ebanghelyo, na siya ay namatay o nagkadug ng kanyang buhay, pero siya ay muling nabuhay na magmuli at umakyat sa langit. Pero kaya kung ikaw ay nagbubulay-bulay ng Ebanghelyo, talagang sasabihin mo sa Panginoon, Lord,
kung ano yung kinakalooban mong kalagayan ko ngayon. Masakit, mahirap. Kung pwede lang, Lord, alisin mo. Pwede lang, Lord. Palagpasin mo na ito. Naalala niyo ang Panginoong Hesus nung nasa Getsemani. Yun yung prayer niya. Pero kung alam mo ang Ebanghelyo, panalangin mo man yan sa Diyos, sabihin mo man na, Lord, pwede lang, tama na po. Pwede lang mapagtagumpayan ko na itong pagsubok na ito. Umalagpasan ko na itong problemang ito. Pero dahil alam mo ang Ebanghelyo, sasabihin mo pa rin sa Panginoon, paanong kalooban mo, Panginoon? Tatanggapin ko. Bakit? Kasi naniniwala ako sa sinabi mo, Romans 8:28. All things work together for good. Amen ba? Salamat po, Panginoon. Na yun yung mayroon ka pagka pinagbubulay-bulay mo yung salita ng Diyos. Hindi mo iisipin na magreklamo sa Diyos o na bakit ganito, bakit ganyan. Kasi alam mo yung Ebanghelyo, ibinigay sa iyo ng hindi ka karapat-dapat. Merong isang pastor na nagsabi, ang Biblia daw o ang Scripture ay mayroong dalawang katangian, mababaw at malalim. Mababaw in a way na sa kababawan daw nito, pwedeng maglakad ang tupa. Alam niyo yung tupa? Maliit na animals, di ba? Pwede siyang maglakad doon at hindi siya malulunod. Pero napakalalim naman po ng salita ng Diyos na pwede namang maglangoy ang isang elepante. Ganon kalalim ang salita ng Diyos. Ano sinasabi natin dyan? Yung pinag-uusapan po natin na Ebanghelyo ay pwedeng maging malalim at pwede rin namang maging simple lang. Yun na lang sabihin natin siguro, hindi yung mababaw. Anong ibig sabihin? Sa totoo lang, ang isang bagong Kristiyano, maintindihan din niya ang Ebanghelyo pag sinabi nating Ebanghelyo. Tulad natin, mga ordinary lang tayong mga mananampalataya, madaling intindihin ang Ebanghelyo. Pero mayroong lalim yan. Na yan naman ay pinipilit pa rin na intindihin ng mga scholar, ng mga nag-aaral, na isinusubsub talaga yung kanilang pag-iisip dyan sa kung anong iba pang mga ibig sabihin pag sinabing Ebanghelyo. Pero sasabihin ko sa inyo, mamatay na lang sila. Hindi ko naman sinasabing mamatay na sila. Pero umabot man sa pag-aaral nila ng subsub sa Ebanghelyo at marami na pong mga mga kilala na mga scholar sa Bible na ganyan, na namatay na lang sila pero bago pa sila mamatay, sinasabi nila marami pa rin silang hindi alam. Pero sabi ko nga kanina, yung ang tawag natin dito, isang Kristiyano, yung bagong Kristiyano na kumikilala o tumatanggap sa Panginoon, na simple lang naman pinahiliwanag mo lang sa kanya, si Jesus ay namatay o si Jesus ay ipinanganak sa atin ngayon at dumanas ng kahirapan, inihandog ang kanyang buhay, inilibing, pero muling nabuhay para bigyan ka ng katiyakan, kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Yun lang naman ang i-explain mo sa isang tao na hindi pa kumikilala sa Diyos. Maintindihan niya mabuti yun. At pag nangyari yun, alam nyo, nung nag-aaral pa ako sa Bible School, may mga mission kami ginagawa, nagbabahay-bahay kami. At pag nakaka-experience ako ng ganyan, na mayroong bagong-bagong isang tao na masiran ko ng salita ng Diyos at tumanggap nga sa Panginoon, hindi ako iyakin. Pero sa panahon na yun, umiiyak talaga ako dahil nakikita ko
yung dakilang kapangyarihan, dakilang pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa taong iyon. Kung kaya't sa atin ngayon, mga kapatid, makikita natin na yung ibinalitang ito ng Panginoon sa mga anghel o ng anghel sa mga pastol na sinabi nga, pinagbulay-bulayan ni Maria sa kanyang puso, ay sana ganun din ang mangyari sa atin. Huwag nating makalimutan ang dakilang mensaheng ito. And then ang pangalawa, syempre, yung mga pastol. Ano nga ang ginawa ng mga pastol? Sabi diyan sa verse 20, pagkatapos ay bumalik ang mga pastol na, ano naman, ninuluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang mga narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel, kumbaga. Dito makikita natin na sinabi ko nga kanina, kung yung mga anghel hindi naman nangangailangan ng tagapagligtas, ganun sila ka-excited sa balitang ito ng kaligtasan na inuumpisahan nga sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ganun sila kagalak, ganun sila kasigla sa kanilang pagpupuri sa Diyos dahil sa balitang ito. Ang tanong, tayo mga kapatid, gaano tayo ka-excited sa balitang ito? Napagbubulay-bulayan nyo ba sa inyong buhay ang ginawang kaligtasan ng Diyos sa inyo? O baka mayroon pa dito ang hindi pa tumatanggap ng kaligtasan na sinasabi nga, balita ng good news, mabuting balita. Huwag po nating sayangin yung pagkakataon. Dahil sinabi nga natin kanina na dumating ngayon yung mga anghel para magbigay ng mabuting balita. Pero babalik silang muli at hindi na mabuting balita ang dala nila. Kaya sana huwag masayang ang pagkakataon na ito na matanggap natin ang kaligtasan na ibinabalita sa atin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na Ikaw po ang aming Diyos na gumawa ng isang napakadakilang bagay na kung tutuusin, hindi po namin kayang i-explain ito sa aming mga sariling pananalita. Ngunit alam namin, Panginoon, na sapat na po ang inyong paglalarawan na ginawa sa amin sa pamagitan ng inyong banal na kasulatan upang maintindihan po namin at maunawaan, Panginoon, ang tungkol sa Ebanghelyo at tungkol sa kapanganakan o dahilan kung bakit nagkatawang tao ang inyong bugtong na anak na tinatawag nga naming Savior o Jesus, Kristo o the Anointed One, and at the same time, Lord o ang pagpapakita ng kanyang pagka-Diyos, Panginoon. Lord, kaawaan niyo po kami. Sa amin na mga mananampalataya na tumanggap na ng kaligtasan ng Ebanghelyong ito. Kaawaan niyo kami na patuloy, Panginoon, na magningas ang apoy sa aming puso. Na lumakas kami, lalo pang lumakas, lalo pang sumigla, na sa kabila ng napakaraming problema na aming nararanasan sa mundong ito, ay maranasan nga namin, Panginoon, yung naranasan ni Apostol Pablo, that when we are weak, then we are strong, Panginoon. Hindi dahil malakas kami physically, emotionally, kung hindi, ang lakas ay nanggagaling po sa inyo. Nawa, Panginoon, patuloy mo pong paalabin, palakihin ang apoy sa aming mga puso
upang makapamuhay nga po kami para sa inyong kaluwalhatian ng may pagpupuri tulad ng mga anghel, Panginoon. Na maluwalhati po namin ang inyong pangalan at sa pamamagitan ng aming pamumuhay ay maibahagi po namin sa iba na mga hindi pa po kumikilala sa inyo kung ano ang kagalakan, kung ano ang katiyakan na mayroon ang isang nananampalataya sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas o aming Panginoong Hesus. Kaawaan niyo po kami sapagkat sa pamamagitan lamang ng tulong ng inyong banal na Espiritu mangyayari po ito. Ito'y dinadalangin namin sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen.